Bakit po kapag ang isang nilalang, ang isang mag-asawa ay sugarol, lasinggero at mabuti ang pamilya, sasabihin naman, ba't sila lasinggero at sugarol? Ang mag-asawa na yay walang alam, bakit yung pamilya ay kay buti? Gusto ba ng tao na magkaganon sa isang nagpapakabuti? Subalit, ang taong naliligaw sa kanyang gawa, siyang may gusto niyan. Subalit, pinakikita pa rin ng Ama. Sa kabila ng kanyang kamalian, mayroong sisibol na mabuti ang kaisipan. Upang siya'y matanglawan at mapahiya sa anak niya. Paano naman Ama ko, yung nagpapabuti at nagpapakabuting magulang at ang anak nila'y nagpapakasama? Patunay ko naman, mahal na anak ko, na ako'y mabuting magulang, na dapat makita, huwag ang pamarisan ay ang anak niyang nakaligaw. Mga mahal ko, kaya ba itong tanggapin ng tao, tantuin? Hindi po. Sa katotohanan lamang po, ngayong oras na ito'y nagngangawa ng salita si Apo Kunching nyo, hindi lahat nakakaunawa. At yan ang mahirap sa lahat. Kaya hindi lang sa pag-ibig, pagpapahalaga ng Ama, tugot na, tama na, subalit may pasubalit. May ilan at mangilan-ngilan na nagbabago at naliliwanagan, natatanglawan araw-araw, may pakinabang pa rin ang aking alay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kapagkat ang nagpapakabuti, ang tinitingnan niya kabuti, ang pinupulot niya ay kabutihan. Sapagkat yung makasanlibutan at gawang sanlibutan ang nasa, ang tinitingnan niya ay kamalian. Kaya nga, kung 100 kayo at 40 ang nabago, ang 60 ay hindi, may galak pa rin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Sa paggamit ng kanyang espiritu at sa pagluwal ng salita niya sa mundo. Mapalad po, kay palad mo anak, nawa, matapos ka man ang pagsisiyam, ang natutunan mo sa dakong ito'y isa buhay mong lubos. Mapalad ka magulang, na kapag ang anak mo ay nangatuto sa mabuti. Subalit, hindi naman po dyan lamang nakikita ang kabutihan ng isang anak. Kung minsan may anak pong hindi paladasal, hindi mo makitang nagbabasa ng Biblia. Kung titingnan mo, para siyang presko. Kung titingnan mo, para siyang paisi-isi lamang ang buhay. Subalit, mayroon siyang kahihiyan, mayroon siyang pagmamahal, mayroon siyang pangarap, kaya lamang hindi niya ganap maunawaan, hindi niya mapuspos. Mayroon pong taong ganon. Meron naman pong, kung titingnan mo, ipagkabuti-buti niya, subalit may ginagawa naman pong palihim na di tama siya. At yan po ang pinapatay ng Ama, yung mga hindi tamang pag-uugali. Pinapatay sa tao, hindi pinapatay agad pagdaka ang tao. Pinapatay sa tao na gustong patayin sa katauhan ng tao. Hindi po yung patayin ng buhay. Gustong patayin sa katauhan ng tao upang mangibabaw ang mabuti. Ang akala ng tao kasi, kailangan mamatay ka. Sa katauhan mo, kailangan mamatay ka. Abay, ayaw ko pang mamatay. Yan po ang pangunawa ng tao. Akala kapag pinatay mo yung katauhan mo, mamamatay ka na talaga. Hindi po. Ang pinapatay lang yung katauhan mong damdamin, ugali mong katauhan, at mabuhay ang ugali na dapat yung pong sa espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Ama ko, Panginoon ko at Diyos ko, tunay nga po palang napakahirap na masarap ang pag-aakay sa liwanag.
Subalit, salamat. Salamat sa mga nagliliwanag. Salamat sa mga tatanggap at tumanggap. Tatanggap, tumanggap. Salamat sa magpapakaganap at magpapakatotoo. Kayo rin po ang masisiyahan, hindi po ang kapwa nyo lamang. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, nagpakaliwanag ka, nagning ka, sino po ba ang matatanglawan? Ikaw lang po ba o pati kapwa mo? Mapalad po yung mapagparayang damdamin, yung mapagpakumbaba, mapangunawa. Mapalad. Mapalad yung nakakaunawa. Sinasaalang-alang yung mayroong masasagasaan, may masasaktan, at sinisikil yung sariling damdamin. Mapalad po yung taong ganon, nang dahil may takot siya sa Ama, ay nagagawa niyang baliwalain yung sarili niya, makapaghango lamang, at yung kapwa niya ay huwag mawalay sa kabanalan. Nawa po kung paano yung taong ganon sa pagkakilala ninyo, ipanalangin po ninyo para lalo siyang magtibay at maliwanag kung pinakita ng Ama kung minsan mabuti pa pala yung hindi lingkod, mas may pangunawa pa. Maliwanag pong pinasilay ng Ama, mabuti pa yung hindi lingkod, may pangunawang malawak kaysa naglilingkod. Sabi ko, Ama, habang nag-iisa ako, kala ko sa pelikula lang yun. Totoo palang may istorya, kaya pala na sa pelikula. Kawawa naman po pala, totoo pala yung sinasabi mo. Mapalad pa yung isang mangmang na walang alam sa kasalanan, kaya siya nakagagawa ng kasalanan. Kaysa dun sa alam niya yung kasalanan, pilit naman niyang ginagawa at di siya makalisa. Diyos ko, tama ko, kayo na pong maghari at magpatatag sa gayong tao. Ang tanong nga po ng Ama ay, paano kang mag-aakay kung mahina ka? Paano kang tatanglaw kung uundap-undap ka? Paano ka na magbabahagi kung sarili mo hindi mo kayang bahaginan ng totoo? Oh, Ama ko, kay sarap maghiga na lang. Diyos ko at Ama ko, ganyan ang Kristo. Sa pagmamahal, ibinabahagi ang lakas, ang pwersa, ibinabahagi ang katapatan, pangunawa, pagpapatawad. Ilan kaya ang bingi? Ilan kaya ang bulag? Ilan kaya ang patay na mabubuhay, magliliwanag, magkakaroon ng pandinig at pananaw? O Ama ko, sadya nga po palang hindi mo masusukat sa naglingkod na tao ang kaligtasan. Kahit hindi nga pala naglilingkod, may totoo at mayroong hindi totoo. Yan po ang pawang katotohanan. Sa isang lingkod po pala, mainam pa yung wala kang alam, tagasunod ka na lang. Kaya mga minamahal kong naglilingkod, kung ano lang yung nakamtan nyo, sapat na yaon. Ang mahalagay may takot kayo sa Ama at sundin nyo ang kalooban niya. Kaysa marami kang karunungan na di mo mapanaig ang Kanya at ang sarili mo napapanaig mo. Pinakamahirap po pala yan, napakalaki ng pananagutan. Kaya si Apo Kutsing lupay-pay. Lupay-pay. Sapagkat alam ng Ama kung ano ang tama at mali sa kanyang anak. At alam niya kung anong marapat. Kaya pilit niyang ibinibigay ang marapat. Subalit sa anak niyang hindi makatupad, makatanggap, ang kanya pa rin ang masigit na tama at marapat. O Ama ko, ipanalangin niyo po ang kapwa niyo tao. Ipanalangin niyo kayong mga may pangunawa, na patuloy kayong makaunawa, at kayong mga walang pangunawa, mithiin ninyo at magtiwala kayo sa Ama na magkaroon kayo ng pangunawa upang makapagbahagi kayo ng pangunawa sa taong hindi pa makaunawa. O Ama ko,
Tunay nga po pala. Mapapalad kayong mga nasa ibang bansa. Mapapalad kayo, mga mahal ko, na wala kayo rito. Subalit ang pandaman nyo'y buhay na buhay. Nararamdaman ninyo kung paano ang sakit ng Kristo, kung paano ang galak ng Kristo.